Sinimula na ng Department of Agriculture ang pamimigay ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan ngayong may food security emergency. At kaugnay ang mga kasama natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po. Ay, Igan, magandang umaga. Ilang LGU po ba ang bumili na ng NFA rice at yung mga humiling lang ang ikangay mabenta sa kanilang lugar? Sa ngayon, Igan, nasa 67 na mga lokal na pamahalaan na yung nagpakita ng interest at ito ay kasama na nga doon sa listahan na unang mabibigyan ng o mabebentahan ng NFA rice. Gaano po ba karami ibinibigay kada LGU? Depende yan sa LGU, Igan. Dito sa Metro Manila, initially 150,000 bags yung nakalaan, pero depende kung gaano kalaki yung magiging requirements. Pwede naman niya mag-adjust. Sa buong bansa, per month, ang target ay 625,000 bags or katumbas na 31,000 metric tons. At kung malaki yung demand, ay pwede naman ding i-release din agad. Ang gusto nga ni Secretary doon sa programa kahapon ay mailabas as soon as possible yung stocks ng NFA. Habang nag-uusap po ba tayo, ASEC, in transit na, nakalabas na, nasa merkado na itong mga bigas na ito? Ina-expect natin na simula kahapon hanggang sa linggo ay mailabas na sa mga LGUs yung mga bigas. At inaasahan naman na Monday mag-start yung mga bentahan nila sa kanilang mga constituents. So may mga nailabas na kahapon at ina-expect natin ngayon hanggang linggo yung karamihan yung bulto na may lalabas galing doon sa mga warehouses sa buong bansa. Oo nga po, pero ang bentahan Lunes na. Karamihan siguro niyan dahil may mga preparation din sila, mga coordination doon sa kanilang mga areas. Magkano nga po ibebenta dapat ng LGU ang bigas nakuha ng ganitong presyo? Tas 2 piso lang po ang dapat ipatong, di ho ba? At tama yun, Igan. Ibebenta yan ng NFA sa halagang 33 pesos kada 33, kilo. ayun. At pwede nilang ibenta sa 35. Pero may mga ilang LGUs na nagsabi na sila yung gagastos, sila yung sasalo sa gastusin sa mga logistics at ibebenta pa rin nila sa halagang 33 pesos. Wala ng tubo. Yes. Oo. Paano naman natin mamomonitor na hanggang 35 pesos lang ang benta ng LGU kada kilo? Nagpirmahan tayo ng MOA sa mga LGUs at katuwang natin yung ating mga regional field offices, NFA at saka mga LGU sa pag-monitor nitong bentahan at saka yung presyo. Sabi ko nga, habang pinipilit ng gobyerno ibaba ang presyo ng bigas, yung mga ulam naman po, nagtataasan. Kukumustahin ka lang muna yung karning baboy. Ano na po ang nangyari sa pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy? Batay na rin doon sa naging kasunduan, Igan, ng isang araw na nagkaroon ng konsultasyon sa mga industry stakeholders ng ating hog industry na pagkasunduan doon na bubusisiin yung cost structure magmula sa producer, sa mga biyahero at saka mga retailer para masigurado na maibaba without, for the meantime, na maglabas ng MSRP. Maglabas ng? Hindi mo na maglalabas ng MSRP, Igan. Doon, abong sa mga industry stakeholders, ay pinag-aaralan kung saan pwedeng magbaba ng kanilang cost structure para maibaba yung presyo ng baboy. Sa monitoring ng DA, magkano ho ba ang presyo ng baboy kada kilo ngayon? Yung kasin natin nasa mga 360 hanggang 380 at yung namang lempo nasa mga 400 hanggang 420. So sa mga susunod na araw, aasahan natin mas bumaba pa presyo, ASEC? Yung farm gate, nagsisimula ng bumaba. Laging mababa yun, ASEC. Around 250. Ang farm gate nasa 200 lang, Hindi, nasa 250 siya. Ngayon, nasa 230 hanggang 240 na. So, makakatulong yan para magbaba. So, doon sa konsultasyon kasi tinitingnan ko saan yung talaga mga gastusin. So, isa ito sa mga paraan para mapababa yung presyo. Maraming salamat, Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.